ating buhay. Pero kung hindi natin madidil ang bagay na ito, it can ruin your blessed life, which is, we're going to talk about greediness. Okay? Sabi sa katabi mo, greediness. Sabi ng Luke chapter 12 verse 15, nawa yung mga talatang babasahin natin, hayaan yung word of God ang mangusap sa inyo. Amen. Kasi ako mismo, nung binabasa ko itong mga salitang ito, yung mga talata, kinakausap ako ng Diyos. Kasi kahit mangaral ang pastor, kahit sinong magaling na pastor, pero kung hindi natin pakikinggan ang word of God, pwede kasi tayo ma-entertain sa word. Nandiyan kayo? Pwede tayong may matutunan sa word, pero pinakamahalaga, mapalaya tayo ng kanyang salita. Mabago tayo ng kanyang salita. Maborn again tayo sa magitan ng kanyang salita. Kaya sabi mo sa katabi mo, tatanggapin mo ang word of God ngayon. Luke chapter 12 verse 15, and Jesus said to them, watch out. Sabi ng Panginoong Jesus, nangungusap siya rito, magbantay kayo. Sabi sa katabi mo, bantayan. Ano daw yung babantayan natin? Watch out, guard yourselves against every form of greed. Ito pala ang dapat natin bantayan. Sabi, bantayan yung mga sarili against sa lahat ng klase ng pagiging sakim. For one's life does not consist in the abundance of his possessions. Ibig sabihin, ang buhay ng tao ay hindi masasabing pinagpala dahil sa dami na kanyang tinatangkilik. So ang ating pag-uusapan ngayon, sa pang-apat na topic po, ako yung nagpipreach kasi yung ibang mga pastor natin, nagpipreach din about deal with it. Sa akin po, pang-apat is deal with it, greediness. Sabay-sabay natin sabihin, deal with it, greediness. I pray and I declare ngayong gabing ito, as we listen to the Word of God, as we study the Word of God, madil mo yung greediness sa buhay mo. Pastor, wala ako niyan. Saka ano ba yung ibig sabihin ng greediness? So what is greed? Pag sinabing greed, always hungry for more. Okay? Pag sinabing sakim o pagiging sakim, ay laging gutom ka ng higit pa. Gusto mo lagi mas marami. Meron ka na, gusto mo pa mas marami. At lahat po tayo, may kausap ako ngayon, ay tinatamaan ng bagay na yan. Amen? Minsan, meron ka na namang sapatos, gusto mo pa ng mas marami. Ilang ba paa mo? Di ba, minsan gano'n, no? At lahat po tayo, somehow, in some point, ay may ganitong spiritong kailangan nating madil. Kasi greediness means always hungry for more. Isa pang kahulugan ng greediness, greed is always self-centered and never satisfied. Ang isang kahulugan ng greediness ay ito'y laging nakatuon sa kanyang sarili at kailanman hindi siya nasasapatan. Kasi laging gusto mo yung pangsarili mo, no? Gusto mo lagi yung mga bagay na gusto mo at hindi ka kailanman nasasapatan. Yun yung isang kahulugan ng greediness. Isa pang kahulugan nito, greed is the insatiable desire to accumulate money. Ang greed ay yung pagkakaroon ng matinding pagnanasang magkamit ng pera, kapangyarihan, and security to such as a degree. So hindi masama na tayo ay magnasa ng pagpapala, magnasa ng kapangyarihan, pero merong isang degree na kung saan it supersedes moral integrity. Ibig sabihin, kaya mong itaya yung integridad mo dahil sa greediness. Dahil sa kagustuhan mo magkaroon ng pera, kagustuhan mo magkaroon ng kapangyarihan, ay nawawala na integridad mo, yung moral integrity and even spiritual integrity. Because of greediness, handa mong ipagpalit yung pagiging spiritual mo, ipagpalit ang yung pananampalataya dahil sa pagiging greedy. Kaya sabi ng Luke chapter 12 verse 18, yung binasa natin kanina, and Jesus said to them, ulitin mo, sabi mo sa katabi mo, sinabi ni Jesus, magbantay. Ulitin mo, sabi sa katabi mo, magbantay. Bakit? Yung greediness na yan, nandyan yan sa mundo. Nanya kayo? The cravings for more. Yung pagnanasa lagi ng marami.
Na kung saan handa mong iwanan ng pananampalataya mo, iwanan ng integridad dahil sa pagnanasa ng iyong laman. Okay? So sabi doon, watch out, guard yourselves against every form of greed, for one's life does not consist in the abundance of his possessions. Now, na-preach ko na po itong bagay nito, pero marami tayong kailangang balikan kasi I believe the Word of God, kapag ito'y nauulit sa atin, lalo nating naiintindihan. Ang isang klase ng spirito, kapag may greediness ka, may kausap po ba ako ngayon? Sabi mo sa katabi mo, sensitibo tayo ngayon sa pakikinig ng Word of God. Be sensitive in listening to the Word of God. Amen ba? Kasi ang spirito ng greediness can mask itself at ito'y nagpapanggap, pwede itong magmaskara na mga salitang, matipid lang ako, pero totoo, greedy ka. Ambisyoso ko kasi, pero totoo, greedy ka. I'm just taking of myself kasi nung una ko lang yung sarili ko, pero totoo, greedy ka. May kausap ba ako rito? Yung salitang, I know my priority, inuuna ko lang yung aking mga dreams, mga vision sa buhay. Inuuna ko lang, I know my priority, pero totoo, greedy ka. Marunong kasi ako sa pera, pero totoo, may greediness ka. Nanya kayo? So, paano natin malalaman? Kasi yan, very, very, bog yan, masyadong, tawag yan, malaki yung mga salitang yan. So, ilang mga test to know if you are greedy. Number one, you are more concerned about your cash than your character. Malalaman mong ikaw ay greedy kasi mas concerned ka sa pera mo kaysa sa ugali mo. Ikaw sa ba ako rito? Ito yung mga tipong kaya mong magtaray para lang magkapera ka. Kaya mong mambola para magkapera ka lang. Para makapanglamang ka. Wala kang pakialam sa iyong ugali. Kasi ang gusto mo, makuha yung gusto mo. Ay, kausap ba ako rito ngayon? Amen? So, isang palatandaan na ikaw ay merong greediness na kailangan mong madil. Sabi mo sa katabi mo, kailangan madil. Kapag concern ka, higit sa pera, kaysa sa iyong karakter. Hello? Kaya mo mangutang, ang bait-bait mo, pero nung sinisigil ka na, ikaw pa yung galit. So yung karakter, nandun. Nag-uugali, meron siyang karakter, no? Ano bang ibang dyan, ha? Mga modern na salita. Ha? Uma-attitude. Hebrews chapter 13 verse 5. Sabay-sabay nga natin basahin. 1, 2, 3, go. Your character must be free from the love of money. And you must be content with what you have. Sabi rito, ang karakter nyo. So, kanina sabi, kaya mong ipagpalit yung karakter mo para sa pera. Eh, ano sabi ng Bible? Ang inyong karakter, dapat malaya kayo sa pag-ibig sa pera. Hindi masama ang pera. Lagi natin tinuturo yan. Ang pera ay neutral na gamit. Ang pera, pwede kang mag-bless sa ibang tao na nangangailangan, pero pwede mo rin gamitin yung pera para manakit sa iba. Pwede kang magbayad doon sa mga killer para pumatay. Tama? Pero pwede mo rin gamitin ang pera para yung isang taong nangangailangan, matulungan mo. Isang pamilyang walang bahay, mabigyan mo sila. Nanya kayo? So neutral ang pera. So ano ang problema? Hindi pera. Yung pag-ibig sa pera ang problema. At saan nag-uugat yung pag-ibig na pera na yun? Yung pag-ibig sa pera na yun nangyayari, nagkakaroon ka ng greediness. Amen? Sumunod, how to know? Test to know if you are greedy. You complain more than you give thanks. Mas madalas kang nagrereklamo kaysa magpasalamat. Nakita kayo ng mga ganyang tao, binigyan mo na, sabihin pa, kulang naman to. Okay, sige, salamat, pero totoo, kulang to, ha? Bandang uli, para ikaw pa'y may utang sa kanya. Tinulungan mo na, bandang uli, parang nakukonsensya ka kasi parang anditong binigay ko. Kasi yung taong kausap mo, walang pagpapasalamat, may greediness sa puso. Walang kakontentuhan. Laging nagre-reklamo kesa magpasalamat. Hello?
kumakain na yan, puro reklamo pa. Nandiyan kayo? Kulang naman itong 3 kanin. Dapat 5 to eh. Kinuha kasi ni ganyan eh. Ito yung mga walang kasapatan. Kawikaan 28 verse 25. Ang taong gahaman ay, ano sabi diyan? Lumilikha ng kaguluhan. Kaya pala kailangan natin i-deal yung pagiging greedy o yung walang kasapatan. Hello? Kasi it will create chaos. Chaos in your family, chaos in your personal life, even in the church. Pwede magkaroon ng kaguluhan kapag hindi na-deal yung pagiging greedy. Ano sabi niyan? Ang taong gahaman ay lumilikha ng kaguluhan. Ngunit ang nagtitiwala kay Yahweh, uunlad ang kabuhayan. Pag greedy kasi, lagi ang tinitingnan mo sarili mo. Gusto mo, kailangan mo, pang sarili mo. Pero kung nagtitiwala kay Yahweh, lalong uunlad ang iyong kabuhayan. Isa pang test to know if you are greedy. You are willing to trade integrity for cash. Sabi natin kanina, no? Ito yung mga taong mahilig mag-play ng politics sa church o sa kanilang trabaho. They play politics in their works. Kaya nila mambola. Actually, kaya pa nga nila bigay pati sarili nila para lang ma-promote sila. At bakit kailangan ng promotion? Kasi gusto nila ng power, gusto nila ng mas mataas na sweldo, ng pera. So they are willing to trade integrity for cash. Sabi sa katay mo, hindi dapat tayo yan. Alam nyo, ito nakakalungkot sa mundo ngayon, no? Yung kahit walang integrity, basta mayaman. Nakakalungkot, hinahangaan ang mga taong mayaman kahit nakuha nila ito sa maling paraan. Tama? May humahanga kay Mayor Alice Go. Kasi may helicopter, may itsura. May itsura ba yun? May hinahangaan. Kasi milyon-milyon ang pera. May mga ganyan. No? Pero anong meron siya kung wala namang integridad? Kawikaan 22 verse 1, mas mabuting piliin ang malinis na pangalan. Kita mo ha, kahit na mayor siya dati, kahit na mayaman siya, may helicopter, lumaki siya sa farm. Pero ngayon, di ba? Pagka ikaw, ang apelido mo, Guo, parang ano ka. Di ba? Hindi ako kasama dyan ha. Di ba? Hindi ko kamag-anak yan. Di ba? Nadadamay ka. Kaya malinaw sinabi ng Bible, mas mabuting piliin ang malinis na pangalan kaysa pilak at ginto o anumang kayamanan. Ang galing ng Bible, no? Ang galing talaga ng Word of God. Pagka tinanggap lang natin ang Word of God, magiging marunong tayo sa buhay. Magiging tama ang ating paraan sa pamumuhay. Bakit maraming tao willing nilang ipagpalit ang kanilang pangalan para lang sa kayamanan? Pero sabi nito, piliin mo na mas malinis ang pangalan mo kaysa yung kayamanan. Amen ba? Kaya, ito, totoo, tingkayin lahat sa akin. Mas okay nang ikaw yung manlibre kaysa ikaw yung ilibre. Hallelujah. Sabi nung iba, ganun ba yun? Di bali nang mag-abono ka, huwag ka nang masira. Parang wala na akong kausap ngayon na. Hello? Amen? Kasi bakit yung pangalan ay mas higit kaysa yung meron kang ang pera, pilak o ginto, sira naman yung pangalan mo. Sumunod, if you are greedy, if you have the spirit, you are prone to get rich quick schemes. Ito yung mga taong mabilis mabola sa mga mabilisang pagyaman. Open-minded ka ba? Yan yung mga taong, I will double your money. Ngayon, ang kalat yan sa body of Christ. No? Nandyan yung mga mahalika ngayon. Meron mahalika ngayon kumakalat. Kung saan, bibigay na yung kayamanan ni Marcos. Oo.
at ibibigay sa taong bayan. Kaya kailangan mo lang magbayad ng 300 pesos. Wow! Kung bibigay, bakit kailangan pa magbayad ng 300? Pero totoo lang ang daming naloloko ngayon sa ganyan. Bakit? Ang tinitira ng ganyang schemes, yung greediness ng puso. Kaya naguhulog sila sa ganyan. Mabilis ang pagyaman. Kuha ka lang ng 10 mga ng under mo. Misa nga gano'n, 2 lang, left and right lang. Tapos sila na magtatrabaho, yayaman ka na. Mga pyramidal schemes. Sa mga nauna, nanya kayo, magkakapera nga, pero yung mga nasa huli na, wala na. Anong damdamin mo na nakaisa ka nga sa iba? Hello? Nanya kayo? Nakapera ka nga, pero meron ka naman natapakan na ibang tao. Proverbs 28 verse 22, greedy people try to get rich quick, but don't realize they're headed for poverty. Alam niyo, hindi masamang yumaman. Sabi sa katabi mo, hindi masamang yumaman. Lalo kung payayamanin ka ng Diyos, galing sa Kanya, napakagandang bagay. Kasi kaya ng Diyos na tayo ay payamanin. Higit pa sa iyong pangangailangan, kayang ibigay ng Diyos sa iyo. Ibig sabihin, kung meron kang pera higit sa iyong pangangailangan, ibig sabihin, sobra-sobra yung pera mo. Kaya ng Diyos, magagawa ng Diyos na kayo'y Kanyang pasaganain. Pero kapag greedy ka pala, ito yung mga taong gustong mabilisang kumita. Kaya okay lang mag-business, monkey business. Unggoy na negosyo. Nang uunggoy sa iba. Pero hindi nila alam, sila yung masisira nito. Bakit? Pwede kang makulong, pwede kang mademanda, pwede kang kamuhian ng kapwa-tao mo. Tama? Yung mga nagbubudol-budol dyan. Kaya sabi sa atin mo, wala, hindi tayo yan. Pero pag greedy ka, mabilis kang maloko nila. Kasi 2 tao lang naman sa mundo Isang nagpapaloko, isang manloloko. Di ba? Kaya sabi sa atin mo, huwag kang papaloko. Kasi ang gagawin nila, ang ipapakagat nila sa'yo, may kausap ako ngayon, is yung greediness mo, yung magkakaroon ka nito. Naku, ang ganda ng magiging bahay mo rito. Magkakaroon ka ng magandang kotse. Magkakaroon ka ng bagong asawang maganda. Siyempre, mayaman ka na, di magpapalit ka na ng ibang asawa. Di ba? So, sila'y nahuhulog doon sa kaguluhan, poverty. Proverbs 13 verse 11, wealth from get-rich quick schemes quickly disappears. Mabilis ka nga kumita, mabilis namang mawawala. Wealth from hard work grows over time. Yan ang gusto natin. Hindi yung mabilisang kumikita, kundi yung wealth na pinagtrabahuhan mo, lalong lumalago. Kaya huwag kang papadali. Sabi sa katabi mo, maging matalino ka. Ulitin mo, sabi mo, maging matalino tayo. Huwag tayong papaloko sa mga mabilisang kita. Hello, pagpipray nyo lagi. Mga kapatid, huwag kayong papadala doon sa mga, ito gagawin mo lang ganito, simple lang, ganyan-ganyan lang. Benta mo lang ito, ganyan-ganon. Mga ganong salita. Basta alam nyo, mabilisan. Kasi walang ganon. Huwag kayong papadali kasi anong totoo lang, marami sa inyo nadali ng ganyan. Naubos ang kayamanan, naubos ang ipon, nasira ang relasyon nilang mag-asawa. Bakit? Nagsisihan na sila. Kala ko ba yayaman tayo na? Kala ko ba kikita tayo dyan? Ito na ganyan, kautang-utang tayo. Ang daming ganyang kwento. Bakit? Saan sila dinali? Yung greediness na meron sa kanila. Amen? Sumunod, your financial life is going up than your spiritual life. Isang palatandaan. Dapat bantayan natin. Sabi kanina, guard. Sabi sa kanila mo, bantayan. Kapag ka, yumayaman ka, pero lumalabo naman ang relasyon mo sa Diyos. Yumayaman ka nga, nagkakapera ka nga, pero yung relasyon mo sa Panginoong Jesus, nawawala, nanlalamig ka. Yung spiritual life mo, bumabagsak. Anong kayamanan kung wala ka naman sa Diyos? Parang wala na akong kausap ngayon So malalaman mo yung greediness sa puso mo kapag ka umaangat yung level mo, career, pera, ipon sa bangko, pero yung faith mo naman,
Nawawala. Nagdadalawang isip ka na, totoo ba ang Bible? Totoo ba si Jesus? Totoo ba itong aming ginagawa? May pupuntahan ba itong paglilingkod ko? Siguro mas maganda mag-ano na lang ako sa aking karir, pagyaman, mga pangarap ko. Lahat ng yan, tukso ng kaaway. Hello? Inuulit ko, hindi masamang payamanin tayo ng Diyos kasi magagawa niya yon. Pero itong pinakamasarap na kayamanan na kayang gawin ng Panginoon, mayaman ka at ginagamit ng Diyos yung kayamanan mo para magpala sa iba, para magdala ng kaharian ng Diyos dito sa lupa. Amen? Lagi ko sinasabi sa inyo, may dahilan dapat ang kayamanan. At anong dahilan ng kayamanan? To expand the kingdom of God. Amen? Luke chapter 12 verse 20 to 21. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabing ito'y babawian ka na ng buhay. Kanino ngayon mapupunta ang mga inilaan mo para sa iyong sarili? Ganyan ang sasapitin ng sinumang nag-iipon ng kayamanan para sa sarili. So ibig sabihin, hindi naman talaga masama mag-ipon ng kayamanan eh. Pero kung kayamanan mo, pang sarili mo lang, kasi greedy ka. Nandiyan kayo? Hindi, sabihin mo sa kanila, hindi masama mag-ipon? Pero may dahilan dapat para ba yan sa pamilya mo, edukasyon ng iyong anak. Hindi masama mag-ipon. Pero kung pag-ipon mo para lang sa sarili mo, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Mahirap ka, bakit yung relasyon mo kay Lord malabo? Naiiwanan mo na yung pag-attend mo, hindi ka na nagpupunta ng church kasi bakit? Double pay. Hay! Hallelujah. Amen? Ang tinitira dyan yung ating greediness, yung ating faith kay Lord. Kaya ng Diyos i-supply yung ating pangangailangan. Lumakad ka lang sa kanyang katwiran, unahin mo ang Panginoon. God will supply all your needs. Pero ituturo ng mundo sa'yo, kulang ka lagi, kulang ka, kulang. Hindi sapat yan. Amen? Matatakot ka ngayon. Kaya hahakbang ka, titingnan mo yung sariling pangangailangan mo. Isa pa, treated someone differently due to their social status. Iba yung pagtingin mo sa ibang tao, depende sa kalagayan niya sa buhay. Mas sweet ka doon sa taong, o mas malambing ka, mas mabay ka sa taong may ginto sa kanyang leeg. May ginto ang kanyang ngipin. Iba yung trato mo. Kapag ang sapatos ay mamahalin, ang bag ay LB, lumang bag. Iba yung trato mo. Kaysa doon sa mga tao, no, na nakikita mo, nakachinelas lang, magulo ang buhok, may amoy-amoy pa. May kausap ako ngayon? So malalaman mo yung taong greedy, ito yung mga langgam, laging malapit sa mga matatamis. Nandiyan kayo? Kung saan sila makakakuha ng pakinabang. Alam niyo ba, kay Lord, walang mayaman at mahirap. Malinaw sinabi ng Kawikaan 22 verse 2, kay Yahweh ay pareho ang mayamat, mahirap. Parehas lang kay Lord. Hindi magugulat ang Diyos dahil may 1 bilyon ka. Hindi siya nagugulat doon. Kay Yahweh ay pareho ang mayamat mahirap, pagkat siya ang may lalang sa kanilang lahat. Alam mo saan nagugulat ang Diyos? Hindi naman yung dami ng pera mo eh. Ang nagugulat ang Diyos, tulad ng kwento ng Bible, nagugulat siya sa pananampalataya mo sa Kanya. At yun ang payamanin natin. Yung faith natin sa Panginoon. Di ba nagulat siya sa centurion na kawan na Romano? Gabi, sabi niya, wala akong nakita ganitong klaseng pananampalataya sa buong Israel. Nagulat siya doon sa babaeng, hinipo yung kanyang laylayan. At sabi ng Panginoong Jesus, pinagaling ka dahil sa iyong pananampalataya. Hindi siya nagugulat dahil sa dami ng pera mo. Kanya nga buong sanlibutan, kanyang ginto at pila, lahat ng kayamanan ay sa Diyos. Hindi siya magugulat dyan. Saan siya magugulat? Magugulat siya sa pananampalataya mo sa Kanya. Sumunod, test na ikaw ay may greediness. You seek friendship with people only because it benefits you. Pinipili mo yung mga kaibigan mo dahil may pakinabang ka. Hello? Ayaw mo sumama doon sa
lagi nagpapalibre. Kayo naman lagi nagpapalibre, taas nyo naman yung faith nyo, gulatin nyo naman si Lord minsan, pati yung mga kaibigan nyo. Nandiyan kayo? Pero itong mga greedy people, they seek friendship with people only because it benefits them. So ito yung mga malapit sa mga politiko, kahit masama ang tinuturo nito o yung pinopromote nito, no? Hindi makadiyos yung kanyang pinopromote. Pero dahil may pakinabang ka, ay ba nakikipagkaibigan ka sa kanila? Ay hindi namang mayor, hindi congressman, kahit na barangay captain, yung iba yun ang mga kaibigan eh. Minsan barangay tanod nga lang, kinakaibigan mo para lang meron kang pakinabang sa barangay. Minsan wala pong masama doon. Pero titignan natin yung ating puso lagi kay Lord. Amen? Yung ba lang yung gusto sa Kanya, yung pakinabang sa Kanya? Ayaw ng Diyos ng tayo may kinikilingan. Kawikaan 28 verse 20-22. Nandiyan pa ba kayo? Yes. Lahat nga na nakakaunawa magsabi ng praise the Lord. Kawikaan 28 verse 20-22. Ang taong tapat ay mananagana sa pagpapala, ngunit paparusahan ang yumaman sa pandaraya. Ang paghatol ng may kinikilingan ay hindi mainam. Ngunit dahil sa suhol, may hukom na gumagawa ng ganitong kasamaan. Ba, sinabi pala ng Bible, may mga hukom talaga, no? Nababayaran. So, ganun talaga, hukom sila yung mga humahatol. No? Sabihin na natin, nasa mga leadership level yung mga yan. At depende yung kanilang hatol sa perang matatanggap nila. Ang kuripot ay nagmamadaling yumaman ni hindi iniisip na kahirapan ay daratal. Kasi isang palatandaang ikaw ay may greediness, maramot ka. Ha? May kausap pa ba ako ngayon? Sabi mo sa akin mo, buhay ka pa ba? Hinga-hinga. Kasi kailangan i-deal natin ito. Please, don't just listen to the Word of God, but allow the Holy Spirit na ma-deal ito sa atin. Hello, may kausap ako ngayon? Bakit napakahalaga sa Bible na ma-deal natin ang bagay na ito? Yung tungkol sa pera. Kasi money is the leading counterfeit about God. Ang pera ang pinakamabilis na pandaraya o kapalit sa ating Diyos. Yan yung pwede mong ipalit sa Diyos. Pinakamabilis. Yan yung unang-unang nagiging counterfeit ng marami kapalit ng Diyos. Mateo 6:24, walang aliping makakapaglingkod ng sabay sa dalawang Panginoon. So may dalawang Panginoon dito. Hindi mo kayang maglingkod ng dalawang Panginoon sapagkat kapupuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo maaring maglingkod ng sabay sa Diyos at sa ano daw? Hindi pwedeng maglingkod ng sabay sa Diyos at kayamanan. Mamili ka lang, hindi pwedeng dalawa. Now, good news. Sabi sa atin mo, good news. Kung unahin mo lang ang Diyos, kung unahin mo lang ang kanyang kaharian, ang kayamanan, hindi naman issue yan eh. Hindi problema sa Diyos yan. Hello? Kaya hirap na hirap ka sa kayamanan, kaya para kang asong, parang lawit na lawit ang dila mo kakahabol sa buto ng kayamanan. Kasi bakit hindi mo inuuna ang Diyos? Hello? Amen? Unahin mo ang Diyos, pangako niya, but seek first His kingdom and His righteousness and all these things, kasama na yung pangangailangan mo, kaya kasama na yung mga pangarap mo, idaragdag ng Diyos sa'yo. Mamili ka lang, sino bang Panginoon mo? Pera o ang Diyos? Hello? Colossians chapter 3 verse 5. Put to death, therefore, whatever belongs to your earthly nature. Dapat mamatay na ito, mga bagay na ito, na mayroong kinalaman sa ating pagiging makalaman. Sexual immorality, yan yung lust. Impurity, lust, evil desires, and greed, which is idolatry. Kasama pala yung lust, yung ikaw ay mahalay, nag-iisip na kahalay sa kapwa, pagiging sakim, greediness, evil desires, ay
kasama yan na ang kahulugan ay idolatry. Pwede mong maging Diyos yan. Kaya sabihin sa tayo, palayain tayo ng Panginoon. Basahin natin sa Tagalog, Colossians 3:5. Kaya dapat nang mawala sa inyo ang pagnanasang makalaman, ang pakikiapid, kahalayan, mahalay na simbuyo ng damdamin, masamang nasa, at ang kasakiman na isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kaya pala sinabi ng Panginoong Hesus, di kayo pwede maglingkod ng dalawang Panginoon. Diyos lang ba? Dapat ang paglingkuran nyo o paglilingkuran nyo ang kayamanan? Kasi ang greediness ay isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Sa mundo, tuturuan tayo maging greedy. Kita nyo kalalabas lang ng isang cellphone, lalabas na naman ng bago. Lipas lang ng ilang buwan. Nakakalungkot, pumipilas lalo sa Amerika ng maghapon, ibang magdamag para lang makakuha ng bagong iPhone. Mamaya, after ilang linggo lang yan, nandyan pa rin yan. Pero ini-stir up yung pagiging greedy ng tao kasi yan ay bagay ng makalaman. Yan ay gawa ng sanlibutan. Hindi galing sa Diyos. Kaya sabi mo sa katayo mo, i-deal mo yan. Kasi ang mundo magtuturo. May ganyang turo ang mundo. 5 reasons greed is good. Mundo yan. 5 dahilan bakit mabuti ang pagiging sakim. Isang artista nagsabi, Michael Douglas, sabi niya, greed, for lack of better word, is good. Greed is right. Greed works. Greed clarifies, cuts through, and captures the essence of the evolutionary spirit. Greed, in all of its forms, ay good, sabi niya. Yung pagiging sakim daw, mabuti yan. Yun ang tinuturo ng mundo. Hello? Yung maging greedy ka sa karir mo, greedy ka sa buhay mo, sa pera, meron ka na, sige lang. Yung iba nagtuturo, gusto mong yumaman ka ng mabilis, bumili ka ng, ay mangutang ka ng pangkotse, ng pambahay, tapos magsumikap kang makuha at mabayaran mo yan. Greediness yan. Nandiyan kayo? Sabi ni Michael Douglas, greed, for lack of better words, is good. Greed is right. Mabuti daw, tama. Kumikilos, mabuti. Maganda kapag may greediness ka. Isang, I believe, isa siyang nagtatabaho sa gobyerno sa Amerika, sabi ni Rebecca M. Blank, greed is good to most economists. Mabuti ang pagiging sakim sa mga ekonomista. It's greed that makes people work harder, be more productive, and helps the economy grow. Tumutulong daw sa gobyerno ang pagiging greedy. Kita nyo? Yan ang spiritong meron sa gobyerno. Bakit ba sila nakakandara pa? Halos gustong pumapatay na nga para lang manalo sa eleksyon. Di ba? Anong dahilan? Gusto nilang tumulong sa kanilang kapwa-tao? Yung ba talagang dahilan? Tingin nyo? Willing gumastos ng daang-daang milyon. Ang sweldo lang, 100,000 lang. Matatapos ang kanilang termino, sa sweldo nila, hindi nila mababawi yung daang-daang milyong kanilang ginastos. Ano kayang dahilan? Ba't gusto nila? Nandiyan kayo? Because of the greediness. At ang sabi rito na isang ekonomista, isang nagtatabaho sa gobyerno, mabuti ang greediness sapagkat tutulong ito sa ekonomiya. Kaya kita nyo, may mga proyekto ang mga congressman, wala naman. May mga ghost employees. Nalaman ko, isang pangkaraniwang konsehal, may 100 ghost employee. Ano yung ghost employee? May nagtatabaho sa kanya, wala naman. May sweldo. Yung sweldo niyan, 12,000 a month. Kung may 100 yan, di magkano na? Kanya lang mapupunta yun. Bakit ganun? Dinadaya. Hindi naman niya pera yun. Pera ng taong bayan. Anong meron sa mga ganyan? Ekonomista? Yung mga nagtatabaho sa gobyerno? Greediness. Kaya I pray, sabi ko nga mag-raise tayo na mga may takot sa Diyos. Mga mahal ang Panginoong Hesus. Mahal ang church. Na susunod na magiging mga congressman, mayor, na hindi at wala sa inyo yung greediness. Wow, mahirap totoo lang labanan. Kasi may mga kausap ako, mga pastor na tumakbong congressman, tumakbong mayor, nanalo sila.
may terminong sila ay nanungkulan. Taga sabi niya, mahirap talagang labanan. Nandiyan kayo? Automatic kasi dumarating ang pera sa kanila. Automatic sa kanilang opisina darating yung mga tinatawag na na padulaks kahit ayaw nila. Yan yung sistema ng mundo. Hello? Kaya pag titingin tayo sa kanila, parang maiinggit tayo. Parang titingin natin, sarap ng buhay nila. Pero lahat ng yan ay papunta sa kapahamakan. So Christians must radically separate themselves from all greed. Tayong Kristiyano, sabi sa katay mo, tayo, mananampalataya, tayong mga anak ng Diyos, sabi diyan, radically separate. Hello? Gawin mo ang lahat ng magagawa mo. Tayong lahat na nandito. May kausap po ba ako ngayon? Na matiyak natin na tayo ay lalayo sa ganyang spirito ng kasakiman. Luke chapter 12 verse 15, and Jesus said to them, watch out, guard yourselves against every form of greed. For one's life does not consist in abundance of his possession. Greed ruins more than individuals. It ruins families. Kita nyo, marami nagpatay magkapatid dahil sa lupa. Dahil sa mana, nasira ang relasyon ng pamilya. Hello? Kikitain mo rin naman yun kung tutusin, kung magiging tapat ka lang sa Diyos, magiging masipag ka. Ba't mo hayaang masira ang inyong relasyon dahil lang sa greediness? Pero totoo lang, ang daming nasirang buhay dahil sa pagiging sakim. Kawikaan 15 verse 27, ang gahaman sa salapi ay nauuwi sa magulong pamumuhay. Ngunit ang tumatanggi sa suhol ay mabubuhay ng matagal. Kaya sabi mo sa katabi mo, kung ikaw may greediness, may season ka na, malapit na. Kasi ang gahaman sa salapi nauuwi sa magulong pamumuhay. Luke chapter 12 verse 15 to 21. Nandiyan pa ba kayo? Bibilisan natin ha. Luke 12, 15 to 21. At sinabi niya sa kanilang lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman. Sapagkat ang buhay ng tayo wala sa dami ng kanyang kayamanan. And then nagsalisay ang Panginoong Hesus ng isang kwento. Isang talinghaga, isang mayaman ang umani ng sagana sa kanyang bukirin. Aba, umani ng marami ha? Pero may greediness Meron na Kaya nasabi niya ang sa sarili, anong gagawin ko ngayon? Wala na akong paglagyan ng aking mga ani. Verse 18, alam ko na, ipagigiba ko ang aking mga kamalig at magpapatayo ko ng mas malalaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at iba pang ari-arian. Pagkatapos ay sasabihin ko sa aking sarili, marami ka nang naipon para sa mahabang panahon. Anong sabi ng Bible? Hindi masamang mag-ipon. Pero pang sarili kasi tinitignan niya rito Nandiyan kayo? Sabi niya sa kanya sarili, marami ka na naipon para sa mahabang panahon. Kahit magpahinga ka na lamang, kumain, uminom, magpasarap sa buhay. Lakay, ano ka na, yung disco-disco na, boom, 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 boom. Party-party na. Kasi ang dami mo ng pera. Then, sabi ng Bible, ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal. Sa gabring ito, babawian ka ng buhay. Kanino ngayon mapupunta ang mga inilaan mo para sa iyong sarili. Yan ang greediness, nakatuon sa sarili. Ganyan ang sasapitin ng sino mang nag-iipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Inuulit ko, hindi masamang mag-ipon, hindi masamang umani na mga pinaghirapan mo, pero lagi mong gagawin, may dahilan ng pagpapala mo para mag-bless ng iba. Hello? Pero ang pagiging greedy, akin lang to, ako nagpagal nito, ano kayo? Pukunin nyo sa akin? Ano kayo? So some people are so poor, all they have is money. May mga taong sobrang hirap sa buhay kasi ang meron lang sa kanila ay pera. Akala ng iba, basta mga pera ka, mayaman ka na. Pero katotohanan, kung pera lang ang meron sa'yo, mahirap ka. Amen? So greed is a serious sin that needs to be dealt with. Ito'y seryosong kasalanan na kailangan nating ipadil. 1 Corinthians chapter 6, verse 9 to 10. Hindi man ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. So yung mga makasalanan, walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Sinong gustong pumunta at maghari sa kaharian ng Diyos? Taas ang kamay. Sinong gusto pumunta ng langit? Taas ang kamay. Pero hindi ka makakarating kung wala kang bahagi sa kaharian ng Diyos.
Huwag niyong dayain ang sarili, mga nakikiapid, sumasama sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae, nagnanakaw, kasama na dito yung pagiging sakim. Naglalasing, nanlalait ng kapwa o nandaraya ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. It's a serious sin. Huwag niyong babaliwalain yan. So deal with it. Kung nararamdaman mo, mas okay pa sa yung unahin ang pera, unahin magkamit ng pera, mandaya ng iba. Hello? Yung para sa Diyos, kinukuha mo pa. Ha? Hallelujah. So how to deal greediness? Gusto niyo ma-deal yan? Sino gusto ma-deal yan? Taas ang kamay. Number 1, how to deal greediness? Godliness with contentment. Number 1, be godly. Maging makadiyos tayo. Na kasama yung pagiging makadiyos na kontento ka. Kasi hindi ka talaga makukontento kung hindi ka magiging makadiyos. Parang wala na akong kausap ngayon. Yan dapat ang magbubunga sa atin kung tayo godly. Kay Lord, may contentment tayo. Bakit? Alam natin kung sino ang ating kayamanan. Hindi mga material na bagay. Hindi mga pera o anumang bagay na meron sa mundong ito. Ang ating kayamanan walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Anong sabi ng Bible? Ni Apostol Pablo kay Timoteo, chapter 6, verse 6 to 11. But godliness with contentment is great gain. Godliness with contentment is great gain, for we brought nothing into the world and we can take nothing out of it. But if we have food and clothing, we will be content with that. People who want to get rich fall into temptation and trap and into many foolish and harmful desires that plunge men into ruin and destruction. For the love of money is a root of all kinds of evil. Some people eager for money have wandered from the faith. Yung mga nagnasa ng mabilisang yumaman o gustong yumaman sila, nawala sila sa pananampalataya. Ang daming ganyan, di ba? May kilala kayong ganon? Huwag nyo nang gayahin. Amen? And pierce themselves with many griefs. But you, man of God, be godly. Flee from all this and pursue righteousness, godliness, faith, love, endurance, and gentleness. Nandiyan kayo? Pilipos 4:11 hanggang 13, natutunan ko ng makontento. Sabi ni Pablo, natutunan ko ng makontento. Ibig sabihin, pwedeng matutunan ang contentment. Sabi sa atin, pwedeng matutunan ang makontento. So, maturuan natin sarili natin, makontento tayo. Amen. Maging ano man ang aking kalagayan, naranasan ko na ang maghikawos, naranasan ko rin ang managana, natutunan ko na ang sikreto kung paano masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay. It's a secret but we can learn from it. We can learn contentment. Nandiyan kayo? Masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay, ang mabusog o magutom, ang managana o ang maghirap. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Kaya nung sabi ng Hebrew 13 verse 5, sabay-sabay basahin, 1, 2, 3, go. Make sure that your character is free from the love of money, being content what you have. For He Himself has said, ang sabi ng Panginoon Diyos, I will never desert you, nor will I ever forsake you. Ba't mo unahin ang pera? Meron kang Diyos na hindi ka iiwanan. Hello? Bakit ka matatakot sa bagay na meron sa mundong ito na para maubusan ka at mawawalan ka? Hello? Actually, sa Bible, kung babasahin natin ang Bible, maraming pagkakataon talagang dinidil ng Diyos ang tao tungkol sa pera, sa pagiging greedy. Yan ang unang tinuro ng Diyos kay Abraham. Iwanan mo ang iyong pamilya, iwanan mo kung saan ka lumaki. Badang ulit, inutos sa kanya, ihandog mo yung kaisa-isa mong anak. Bakit kailangan ng Diyos ang buong pusong pagsunod? Pero kung may greediness ka, ayoko niyan, akin lang to, asawa ko to, anak ko to, akin to, pamilya ko to. Laging pang sarili. Hello? So how to deal greediness? Pangalawa, you can deal greediness by mastering generosity. Gusto mong ma-deal ang greediness? I-master mo yung pagiging mapagbigay. Look for someone to bless every day. Maghanap ka ng taong pwede mong i-bless. Ngayong araw nito, may bless ka ba? Huwag kayo yung tulad nung
bata doon sa eskwelahan, di ba? Sabi nung teacher, ano mga gusto niyong pangarap sa buhay? Gusto ko maging doktor para makatulong sa kapwa. Gusto ko maging pulis para makatulong sa kapwa. Gusto ko maging dentista para makatulong sa kapwa. Yung sabi ni Pedro, ikaw, anong gusto mo? Sabi ng teacher sa kanya, gusto ko po maging kapwa. Gusto niya siya yung tutulungan. So hindi tayo ganon. We look for someone to bless. Mamamaster mo pagiging generous. Nandiyan kayo? Mapagbigay ka. Nandiyan kayo? Labas ka lagi na pwede mo mabigyan. Kanina galing po ako ng hindi ko naman alam na ito yung magiging preaching ko, pero galing ako sa Wilcon, yung mga nagbubuhat doon, nakita ko isang lalaking, yung sapatos niya ay parang talagang bukang-buka na. Sabi ko, punta ka ng church. Bigay ko yung address, bibigyan kita ng sapatos. Every day, dapat you learn how to bless others. Naghahanap ka ng taong pwede mong i-bless. Sinasadya yan, minamaster yan. Sa ganon, mawawala yung pagiging greedy mo. Kasi ang greediness, akin lang to. Bakit ako magbibigay? Hello? So look for someone to bless every day. And I believe the true struggle behind a lack of generosity is still always rooted in stingy heart. Ang ugat ng pagiging maramot ay hindi dahil maramot yung puso mo, kundi many times it is rooted in fear. Pinagmumulan niyan, takot. Baka mawalan ako. Paano ang asawa ko? Paano ang aking anak? You don't walk by faith. You are moving and you are controlled by fear. Bakit ka makakaroon ng takot? Mayroong Panginoong Diyos na kaya naman di ka iwanan ni pababayaan man. Proverbs 11 verse 25, a generous person will prosper. Whoever represses others will be repressed. Pag may tinulong iba, may tutulong din sa'yo. Pag naging mapagbigay ka, lalo kang sasagana. So gusto nyo malabanan yung pagiging greedy sa buhay? Always give. Maghanap kayo na magbibigay, mapagbibigyan nyo. Pag may nangangailangan, may nagme-message sa inyo, minsan may pangangailangan. Yes, mag-discern ka. Pero kung alam mo nangangailangan, ano ba naman magbigay kay 100, 200, 500? Laki na yun pastor Kala mo, nawalan ka, pero totoo, naging susi yun ng pagpapala sa'yo. Hello? Listen, may malaking kaibahan ang pagiging faithful sa generous. May mga tao faithful magbigay ng tithes, monthly, ito yung kinita ko, ibabawas ko na yung 10%, pero hindi ka generous. Kasi yung 10%, hindi naman sa'yo talaga yun Hindi ka pa nagbibigay sa ikapu mo. Hello? Ang gusto ng Diyos, magbigay ka ayon sa iyong puso. No? Kasi anong takalang ginamit mo, yun ang takalang igagamit hindi sa iyo ng Panginoon. So learn to be generous. Huwag kang maging maramot, maging mapagbigay ka. Sumunod, to deal with greediness, do not separate your financial life from your spiritual life. Huwag mong ilalayo yung iyong spiritual na buhay sa financial na buhay mo. I-connect mo yan. Worship God with your money. Sumamba kang kasama ang pera mo. Nandiyan kayo? Ang pagkilala sa Diyos, nagsisimula sa puso natin, naunawa ng ating isipan, bumababa hanggang bulsa. Kasama sa tabi mo, kasama talaga ang pera sa paglilingkod sa Diyos. Hindi pwedeng hindi kasama yan. So wag mo i-separate ang pera sa pagsama mo. Deuteronomy chapter 16 verse 16. No one should appear before the Lord empty-handed. Listen to me. Tuwing may giving time, make sure may yuhulog ka sa Diyos. Nandiyan kayo? Hindi yung hayaan mo nagbibigay na sila, ikaw, dead ka lang. Diba? Yung iba, pag giving time, nasisiraan ng ulo para nakatingin sa kung saan kisame. Giving time, naiihi. No? Kung ano nangyayari pag giving time. No. Maging, excited ka, giving time is an opportunity for me na i-bless ako ng Panginoon. Kasi sabi ni Lord, huwag kang haharap sa akin nang wala kang dalang handog sa akin. Hello? And last, you avoid greediness by delighting more in Jesus.
lalo kang ma-inlove sa ating Panginoong Hesus. Lalo mo siyang unahin, sambahin mo siya, makilala mo siya ng lubusan. Pilipos 3:8, ganito sabi, oo, itinuring kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay ipinalagay kong walang kabuluhan. Makamtan ko lamang si Kristo. Pinakasusi para ma-overcome mo yung greediness. Ma-inlove ka lalo sa Panginoong Hesus. Pag inlove ka sa Panginoong Hesus, totoo lang, wala kang takot sa pera eh. Hello? Hindi mo inaalala ang pera. Darating na lang basta ang pera kasi may layunin ang pagpapala sa buhay mo. Pero kung greedy ka, hirap na hirap ka lagi sa pera. Pag nagkamit ka, nagkaroon ka, takot na takot kang mawalan. May Christ be your treasure. Yan ang ating goal. Christ is our treasure. Ang kayamanan natin, hindi yung sasakyang minamaneho mo. Ang kayamanan mo, hindi yung bahay na tinitiran mo. Hindi yung cellphone na gamit mo. Hindi yung dami ng laman ng pera mo sa bangko. Ang kayamanan mo, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Nang makilala mo siya, nang maranasan mo siya, sapat na si Kristo at higit pa, dahil mo lalabanan ng greediness. So deal with it. Kasi kung hindi, kakainin ka niyan. Magpapalayo sa iyo sa relasyon sa Diyos. Magpapalayo sa iyo sa kapuspusan ng Santong Espiritu. Mauuwi sa kasiraan ng pamilya. Mauuwi sa kasiraan ng relasyon mo. Pagpapala mo sa buhay mo. Hello? So deal with it. Amen? Sabi sa kanya mo, deal with it. Greediness. Tayong lahat ay tumayo. Praise God. I pray through that message, marami sa atin ang binuksan ng Panginoon. Amen ba? Now listen, don't just come to church na wala kayong ine-expect sa Kanya. Amen? Don't just come to church na it's just a normal service or it's just another service. No. I believe every word of God na marinig natin can change our life. Pwedeng magbago ng ating buhay. And I pray ngayong araw na ito, ngayong gabing ito, palayain ka ng Diyos sa espiritu ng pagiging sakim. Pastor, wala ako niyan. Tingnan mo yung test kanina. Bigyan ko pa kayo mga ilang example na very practical ha. Kaya mong iwanan ang Sunday dahil sa may kikitain ka. Okay lang kung minsan eh. Pero kung lagi-lagi na at nagiging ugali mo na siya. Hello? Yung ikaw po mo, ibibili mo ng damit mo. Ha? Hallelujah. At sasabihin mo, Lord, maintindihan mo naman yan. Kasi Lord, wala na akong bagong damit. Pangsimba naman ito, Lord eh. Parang wala na akong kausap ngayon. So deal with it. Deal greediness. Because it will ruin your life. It will ruin your blessed life. Gusto kang pagpalain ng Diyos, kaya lang may iba kang Panginoon. Ang Panginoon mo ay ang pera. Tayong lahat. Because we cannot serve two masters. Hindi ka pwede maglingkod ng dalawang Panginoon. Kamumihan mo isa at mamahalin mo ang isa. Sino bang mahal mo? Pera o ang Diyos? Paano mo nalaman, mahal mo ang Diyos kaysa ang pera? Kaya mong ibigay lahat para sa Kanya. Nagawa niyo na ba yun? Bakit ang mga Kristiyano, kaya mangutang para lang magkaroon ng bagong cellphone, pero hindi kaya mangutang para makatulong sa iba at sa iglesia ng Panginoon? Hello? Let's search our heart. Deal with it. Amen. Kasi it will ruin your blessing. Before we're going to worship the Lord, I want to pray right now. Tayo lahat tayo muko, pumikit tayo. Panginoong Diyos, sa aming tagapagligtas, walang maitatago sa'yo. Alam mo, ang aming tunay na kalagayan, pwede kami magpanggap sa iba, pwede kami magkunwari, kaya namin dayain, pati ang aming sarili. Pero sa'yo, Panginoon, wala kaming maitatago. Amen. At kung merong po, kahit kaunti, ng pagiging sakim, ng greediness na espiritong ito, na sisira ng aming pagpapala, sisira, Panginoon, sa buhay namin. Lord, tulungan mo kami madil ito, Panginoon.
Let your word na mga narinig namin kanina ay hindi lang pumasok sa aming tenga, kundi pumasok sa aming mga puso, maunawa ng aming mga utak, Panginoon, na siyang magpapalaya sa amin. In the name of Jesus Christ. Deal with it. Listen to me, church. Kahit anong rebuke na gawin sa'yo, kahit ilang in Jesus' name ang sabihin sa'yo, kung hindi mo ipapadil ito sa sarili mo personal, hindi ka lalaya. Ipadil mo kay Lord. Unahin mo ang Diyos. Ibigay mo yung para sa Kanya. Maging mapagbigay ka. Mahalin mo si Kristo ng lubusan. Siya ang tunay mong kayamanan. Amen. Isang araw makikita mo, wala nang epek sa'yo ang kayamanan ng mundo. Kaya mo lang gustong sumagana kasi, Lord, may dahilan. Gusto ko maging pagpapala. Ma-extend ang iyong kaharian. Magamit mo ko sa iba. Pero kung para lang sa sarili mo, huwag ka nang mangarap. Sisirain lang yan ang buhay mo. Pero kung puso mo, Lord, bless me, Panginoon, kasi gusto kong i-bless ang pamilya ko, i-bless ko, Panginoon, ang iglesia, Panginoon, maraming mga tao pa. Thank you, God. Naalala ko yung nag-preach doon sa ating convention. Ano sabi ni Rene Batan? Meron na siyang 4 na gasolinahan, nakapagtayo ng 11 gasoline station, meron ng mga negosyo, napakaraming negosyo. Almost 80 people ang pinapasweldo niya monthly. Pero sabi niya, Lord, itong deal niya, payamanin mo ko kasi bibili ako ng kaluluwa. Amen. Di ba yun ang sabi niya? May dahilan. At nakikita ng Diyos yun eh. Pero kung pinag-uugatan, kaya ka nagsusumikap, kaya ka nagtatrabaho ng gusto, ang sarili, walang kwenta yan. Wala. Magkakaroon ka na ng greediness sa puso. So deal with it. May greediness ka, pagka isang palatandaan pa, hindi mo pera pero ginagamit mo. At wala kang balak ibalik. Una, wala kang paalam, hindi sa'yo yun. Merong something in your spirit. So deal with it bago lumaki, bago kainin ka niyan. Palayain ka ng Panginoon. Taas ang iyong kamay. Lord, ikaw nakakaalam sa aming kalagayan. Kausapin mo kaming patuloy. At Lord, hayaan mo sa JTG Manila Church family, kaming lahat ay lumaya sa bagay na ito. Unahin ka namin ang iyong kaharian, mahalin namin lubusan ng aming Panginoong Jesus, at palayain mo kami sa espiritu ng greediness. Salamat po sa kalayaan. Salamat sa tunay na kayamanan. Salamat, Panginoon. Kami nabubuhay hindi sa mga bagay na meron sa mundong ito, kundi si Kristo ang buhay namin at siya ang aming kayamanan. In Jesus' name, amen and amen. Come on, let's worship Him right now.